At teka, gawin kitang host. Okay, okay. Go, go, go! Kaya mute muna natin sila. Si Ate Dita nag-iingay. Ay, hindi. Christina. Yun. Okay. Unmute mo na sarili mo, Christina. Okay, welcome to Rad's Riches. Kapag masa... Nangyari? Wait lang po, sorry. Take 2. Action. Take two. Yeah, okay na. Okay. Welcome to Rad's Riches. Kapag masa ang bida, bansa ay sasagana. Ito po ay isang kumpanya na nagsimula ngayong panahon ng pandemya, mga maybe around 5 months ago. No? So kung ang mga companies po ngayon ay nagsasara and then nagbabawas sila ng mga empleyado, ang Rads to Riches po patuloy na lumaki. Ngayon po nasa over 20 countries na tayo with over 2,000 plus members. So dito po makikita kung gaano ka-powerful yung advocacy ng company natin. Okay, ang pag-uusapan po natin tonight, yung company natin, the founder and the CEO, the mission and vision, products and services, yung compensation plan, and how to join, then yung mode of payment. Okay, first yung company. Our company, Rads to Riches, is not product-based company. No? So meaning po, hindi tayo dito magbebenta ng kung ano-anong products. We are more focused on online services o yung tinatawag po natin na e-services. So advantage po ito sa sitwasyon natin ngayon na meron tayong COVID virus dahil dito sa ating negosyo, home-based lang siya and then hindi na natin kinakailangan pa ng mga gumamit ng mga couriers kung saan may mga product movement. Kasi isang malaking exposure din po sa virus kapag humaharap tayo sa couriers, as we all know. Ang mga couriers po everyday, iba-ibang tao ang kaharap niya. No? So sometimes, hindi natin alam na ang courier pala ay carrier na rin ng virus. Okay, next. Our company is not income-based. So isa ito sa mga dahilan na nagustuhan ko yung kumpanya natin. So hindi po puro business o kitaan lang ang pinag-uusapan natin dito sa Rads to Riches. So what are we? Rads to Riches is an advocacy-driven anti-poverty program. Paano po ba itong anti-poverty program na ito? Part ng joining fee po ng members ay napupunta sa Rads to Riches feeding programs na ginagawa natin to every weekend. No? Tumutulong tayo at nagsusuporta sa mga Filipino families, lalong-lalo na nandun sa mga areas na depressed areas, yung mga hindi na naaabot ng tulong ng gobyerno natin. So sa ngayon, maraming umaasa dun nga sa SAP, na which is bukod sa napakatagal bago siya dumating, talaga namang hindi rin nakakasapat sa pangangailangan ng mga Filipino families ngayon. Kung dati po na bago ang pandemya is marami na talaga ang nahihirapan sa sitwasyon, lalong-lalo na po ngayon na panahon ng pandemya. So ito po ang pinaka magagandang naidudulot ng negosyo natin. Once naging member pa lang kayo ng Rads to Riches, nagsimula na kayong makatulong sa kapwa. Okay, so ito po yung mga legalities natin. No? Nagbabayad po tayo ng taxes. We have BIR registration. And then business permit, yung tinatawag ng mayor's permit. Also, ang Rads to Riches Corporation ay SEC registered po. So, with all these legalities, wala pong duda, hindi po tayo scam, hindi po tayo fly-by-night company. So ngayon ang founder and CEO natin, si Mr. Antonio C. o yung kilala po na Rad C. Dati siyang isang taong grasa na feature na ang kanyang life story sa 700 Club for 6 times. Sa MMK, ang gumanap sa kanya ay si Ryan Agoncillo. Ang title po ng episode ay Too Big. Also, may na-feature na rin siya sa ASAP LSS. And may interviews na rin siya with U-Turn kay Donita Rose and then kay Miss Corina Sanchez po sa Rated K. Also, ang Rads to Riches po ay mapapanood po sa
Channel 31 Online TV. Naka-Facebook Live po tayo dyan every Tuesdays and Thursdays at 9 o'clock in the morning. So dyan, makikita po nyo dyan ang CEO. Palagi po siyang present doon, and also yung mga members ng Rads to Riches. Dito nagsishare sila sa programa kung paano binago ng programa yung kanilang mga buhay, no? Okay, so yung name po ni Mr. Rads, ina-associate natin yan dito sa business. Unang-una, reachable, no? Si Sir Rads, napaka-reachable po. Bilang isang CEO, kakaiba po siya dahil madali siyang lapitan, madali siyang makausap, lalo na kung may mga concerns. So, laging sumasagot yan sa text or sa chat, as long as gising siya. So, ganun po siya ka-reachable, talagang concerned siya sa company. And then dun sa mga members. Also, yung business natin, affordable. Dahil sa sobrang affordable nga niya, talagang dinesign siya pang masa para ang mga masa talagang maka-avail nito at sila yung talagang number 1 na makinabang dito sa anti-poverty program na to. Next, duplicable and simple. Ito po yung mga katangian ng negosyo natin na talagang dahil sa napakasimple niya, napakadali niyang i-duplicate or gayahin kahit ang mga estudyante ko po hindi nahirapan na pag-aralan yung negosyo. Madali niya itong nasi-share sa kapwa kabataan nila. So with all these characteristics, no, definitely sustainable po yun talagang ating negosyo. Next, ang mission po ng Rads to Riches to provide people a more reliable system to earn enough income not only to endure but enjoy life. So mission ng Rads to Riches ito, yung makapag-provide sa mga tao ngayon ng source of income. Ito po talaga yung number 1 din dahil higit na kailangan nito ng mga tao dito sa Rads to Riches. Yung mga tao po ngayon sa panahon ng pandemya, kapag encounter ko yung mga tao, members ko, karamihan sa team, ay mga nawalan din ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. So with Rads to Riches, pamagitan ng programa nito, nagkaroon sila ng source of income. Also, na-share nila ito sa kapwa nila, mga employees na nawalan din ng trabaho. Okay, next, to help as many people get out of lack, debt, and poverty. Dito po, isa rin to sa mission ng Rads to Riches, magkaroon ng pagkakataon na maturuan ng mga tao, matulungan ng mga tao kung paano ba makaalis sa ganitong sistema na laging kinakapos, tapos umuutang, and then yun nga nababaon sa kahirapan. So, kahit po sa mga employees natin ngayon, hindi sila makawala sa ganitong sistema, no? Dahil lagi nga kinakapos, ang nangyayari is palaging umuutang. Pagdating ng sweldo, babayaran, tapos pero later on, uutang ulit kasi nga kulang talaga. So pag ganito yung sistema, yung cycle paulit-ulit lang. So ang mga tao nahihirapang makaalis sa ganitong sistema. But with Rads to Riches, meron tayong platform ngayon na magiging guide ng mga tao kung paano makakaalis sa ganitong sistema. Next, to train people the ethical way of doing business, building people first before the business. May mga training programs po tayo dito sa Rads to Riches kung saan ang ginagawa po ito tuwing Wednesdays and Sundays na ang nagkakandak po mismo ay ang ating mahal na CEO. Okay, dito sa mga training programs na to, nagkakaroon ng sharing ng Word of God. It is a very unique way of training the people, no? So hindi lang yung pag-maintain ng negosyo o yung pagpapayaman ng negosyo, pagpapalago ng negosyo pinag-uusapan natin dito. Sinishare ng CEO dito yung kanyang struggles in life, experiences in life, kung paano siya nakawala sa sistema ng kahirapan, and yun nga yun, sa pamamagitan ng guidance ng Panginoon. Okay po. So, ang vision ng Rads to Riches, ito yung poverty-free people for generations to come. So, hinahangad ng Rads to Riches na balang araw makikita ang Pilipinas nakawala sa kahirapan ang mga Pilipino. Ang pinaka-affected po kasi dito is yung younger generations natin, yung younger people natin. So, ang tendency kapag ang magulang ay nasa estado ng kahirapan, ang mga anak, ang naipapamana nila is still kahirapan pa rin. So, kapag ganitong sistema, mahihirapan talaga ang kabataan makaalis sa kahirapan. Pero dahil sa tulong ngayon ng Rads to Riches, sa anti-poverty program nito, meron na tayong paraan ngayon na kung masisimulan natin ang sistema na to, may chance na makaalis na sa kahirapan ang younger generation. Okay, next on services natin, we have e-loading business, bills payment,
cash out facility, online grocery and online pharmacy soon, pati yung RFID at beep cards reloading. Yan na rin, magkakaroon na rin tayo niyan soon sa ating app. Since ngayon po talagang ito ang kailangan ng mga tao ngayon, ano, with RFID, makikita po natin kung gaano kahaba ang pila ngayon sa SLEX ng mga ng mga sasakyan dahil nagmamadali sila, nagkukumahog sila magkaroon ng magpa-install ng RFID. So with beep cards naman, no beep card, no ride. Ganyan na po ang policy ngayon. By December 1, cashless na po talaga ang transportation sa atin. Next, meron din tayong travel and tours and ticketing services. Aside from these online services, meron din tayong insurance na Malian Insurance. Coverage nito is accident, death, dismemberment, death, and burial. So with all these packages, no, so lahat po ito ng services na to, imagine, meron tayo sa ating app. We can do all these services, kaya kahit ang OFW natin nakikinabang dito sa mga services na to, malaking tulong po sa kanila ito. So aside from the online services, we have another option para do sa kumita. Ito po yung compensation plan. So since binary system po tayo, all we have to do is to build a team na meron tayong left and right. So for every person na you will be able to join your team, you will get 100 from that, no? So per head. So ilalagay nyo lang isa sa kaliwa and then yung isa sa kanan, ma-detect na system na meron kayong pairing. So, diyan papasok yung pairing bonus natin na 200. So, with just 2 persons na na-share nyo ng business natin, so, meron kayo doon kinita agad na 400. Ganun lang yung kasimple. Nakatulong na kayo sa kapwa nyo, natulungan nyo rin yung sarili niyo. So, fit pairing natin is still 200, hindi siya GC or tangible products. No? Napakahalaga po kasi na unawaan ng Rads to Riches kung gaano kahalaga kahit ang 200 sa panahon ngayon. So, pambili na rin po yan ng bigas, pagkain ng mga tao. So, hindi na natin sila kailangan pampahirapan pa na GC ang ibibigay or produkto na kailangan pa nilang i-convert sa cash. So, with Rads to Riches, no, ang fifth pairing po, 200 cash po yan marireceive ng member. Ang safety net natin is 24 pairs per level, unlimited levels per day po. Next, ito po yung isa pa, way para kumita, no, dito sa ating programa. So aside from the online services, aside from the referral bonuses and pairing bonuses, ito yung uni-level up to 5th level pagdating sa services. So ito po yung pinakamagandang part ng pagkita po dito sa anti-poverty program natin. With this illustration, ginamit ko po yung example yung aking personal na team. I'm Christina. Ang una ko pong kinuha na left and right ko yung aking dalawang anak, no, si Margaret and si Antoinette. Sila yung aking level 1. Okay? So since gusto rin nilang gawin na i-duplicate yung aking effort, they will have to get their own team na meron left and right. So yung mga tao sa ilalim nila, yun na po yung aking second level. Then next, sa pinakailalim po, yun yung aking third level. Okay, sa level 1, with this illustration, for example, 2 lang po ang shinaran ko ng business ko. Okay? So, what if meron akong 5 na direct referral? So, 5 ang nasa level 1 ko. If they will duplicate my effort, ganun din ang gagawin nila. Kukuha sila ng tagli-5 nila na direct referrals. Pagdating po sa level 2 ko, meron akong 25 members. And then on my level 3, meron akong 125. So pag ganito na ganitong sistema, no, dinuduplicate nila yung same effort. Pagdating sa level 5, meron akong 3,905 members doing the online services. Ang uni-level po is all about rebates. Okay? For every online services na gagawin ng members ko, meron po ako doon rebates. For example po, may piso tayong rebates sa loading, okay? Sa isang araw, kapag nag-load po lahat itong mga members na to, I will have 3,905 pesos na income for the day. Sa isang beses lang po yan na load nila. What if gagawa pa sila ng ibang services like remittances or bills payment or online grocery? Marami pa pong services dun sa app natin na pwede nilang gawin. So sa isang araw, lahat po ng gagawin nila, meron po akong rebates na matatanggap doon. So okay, no, flash out po dito sa ating
company, wala po tayong flash out, wala ring quota. Ito po yung kagandahan ano. So you can earn as much as you want hangga't depende po 'yan sa effort ninyo. Wala po tayong quota for every 2 persons pa lang na maipasok ninyo. Minimum po niyan is 300 pwede na pong i-withdraw or cash out. So, yung pinagpagura nyo on the same day, makukuha nyo rin po. And then, ang pinaka-good news dyan, araw-araw po ang payout sa Rags to Riches. Wala rin po tayong income cap, no? Hindi nililimitahan ng company kung ilan ang kaya mong trabahuhin, kung ilan ang kaya mong maging direct referral, at kung ilan po ang level na kaya nyong abutin ng team ninyo. Okay, so how to join? Simply buy our package for only 1,200, no? So one-time payment po ito, single name policy. If gusto ninyong kumuha ng maraming accounts, pwede niyo po yang ipangalan sa mga members ng family niyo, sa parents, sa kapatid, or sa mga trusted friends ninyo as long as meron silang as long as 18 years old na sila pataas, and then meron silang mga active emails. Next, transferable po yung business natin in cases of emergency and accidents, meron pong magiging beneficiary yung inyong negosyo. So tuloy-tuloy pa rin po ang kita, ang income ng family ninyo. Next, lifetime membership. Hindi niyo na po kinakailangang mag-renew every year. So one-time payment lang po ito, lifetime member na po kayo. Okay, ang mode of payment po natin, kapag gusto na nating mag-join or through payout din natin, dito rin po ang mga payout natin, no? Sa GCash, coins.ph, Paymaya, and then ang banks natin, BPI, Union Bank, and BDO. With these platforms po, within the same day, marireceive nyo na yung inyong mga payout. Minsan wala pa siyang isang oras, okay? But with M. Wheeler, Cebuana, and Palawan, magbigay po tayo ng allowance kahit 24 hours kasi may cut-off po sila lalo sa gabi, hanggang 7 PM lang po sila. Kapag sa gabi kayo nag-request ng payout nyo, kinabukasan nyo na po marireceive yun. Okay, ito po yung sample dashboard natin. Ito po yung overview. So, itong overview na to is sa cellphone. Dito yung once you are a member, ito na yung dashboard nyo. Mamomonitor nyo rito kung ilan yung pumapasok na income sa inyo, kung ilang referral bonus po at pairing bonuses ang nare-receive ninyo. Lahat po yan pumapasok dyan sa wallet ninyo. So, isa rin kagandahang advantage din po na wino-workout natin yung referral business kasi nga po pakikinabangan natin yun, no? So lahat ng earnings natin doon na pumapasok sa wallet natin, yan lang, pwede na natin gawing puhunan yan para doon sa ating online services. Hindi na natin kinakailangang maglabas pa ng panibagong puhunan. So dito po, kapag i-click nyo po yung corners, left corner, makikita nyo dyan yung genealogy nyo rin. Yung mga services, so ngayon ito lang yung services natin pero marami na po tayong services ngayon so i-upgrade natin lahat ito. Dito sa genealogy, makikita nyo po dyan yung monitoring ng team ninyo or yung placement ng team ninyo. Kayo po ang mag-e-encode niyan, so mamamonitor nyo ang paglaki ng team ninyo, yung positioning ng mga tao nyo, so maaayos nyo lahat yan. Okay. Ang sabi po rito ni Zig Ziglar, you don't have to be great at something to start, but you have to start to be great at something. So, yung salitang start, masyado nakakatakot po yung salita na yan para sa ibang tao, no? Because maraming tao ang natatakot na iwanan kung ano yung tradisyon nila o yung kinalakihan nilang sistema, kaya takot sila magsimula ng bago. And then, some people naman, masyado silang takot mag-start, magsimula ulit kasi wala silang confidence na kaya nilang i-sustain yung pagbabago na gagawin nila sa buhay nila or hindi sila ready dun sa magiging mga consequences ng changes na gagawin na. Kaya yung salitang start, napakahirap po yung salita na yan para sa ibang tao, no? So, i-share ko lang yung experiences ko. Before, bago po ako naging presenter dito with Rags to Riches, hindi po ako talaga nagsasalita sa mga harap ng mga tao. I used to work before sa realty. I always work alone. Lagi akong mag-isa. Sanay akong mag-solo. So hindi ako masyadong nagsasalita sa harap ng maraming tao. Now, nung nagkaroon ako ng experience na encourage ako, na-invite ako sa realty na kasama ko yung aking coach, si Coach Joel. So, na-invite siyang magsalita and then ako ang tinuro niya. So sabi ko, bakit ako? Sabi ko ganun, sabi niya sa akin, kayang-kaya mo yan, kaya mo yan.
So, tinry ko magsalita. So, for the first time, nagsalita ako sa isang brokers association. Nationwide po 'yon. So, grabe ang kaba ko at first, pero nairaos ko naman yung yung speech, natapos ako. So, from then on, naawa ng Diyos, natuwa naman sila dun sa narinig nila sa'kin. And then, so na-invite pa ako sa isa pang event. So, yun na yung naging start kaya eto po ngayon nagpe-present na rin ako sa Rads to Riches, 'no. Pero if I did not even try na magsimula o subukan, hindi ko malalaman na kaya ko pala. So, gano'n po yung malaking, step na kinakailangan minsan kailangan tayong humakbang para malaman natin kung papaano tayo magsisimula. So, kailangan po talaga umalis tayo sa mga comfort zones natin. We will never know kung ano ang kaya nating gawin, kung ano yung mga skills o gift na meron pala tayo unless we try to start. Okay, dito po, share ko rin sa inyo yung nasa Bible verse natin sa James chapter 4, verse 14. What is your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. So, dito po, pinapakita po dito na kailangan i-treasure daw natin kung ano yung time na nasa atin ngayon. Whatever time we have today, maaring wala na yan bukas. So, whatever we can do today, let's do it without hesitation na. I remember the story nung bata pa ako. I was 14 years old that time, ano. So, nung lumalaki ako, I'm the fourth kid, 5 kami lahat. And then ako yung bunsong babae. So, daddy's little girl ako. Ito rin yung na-share ko last week dun sa last presentation ko. So, daddy's little girl ako. I was very close with my father. So, wherever he goes, so kasama ako, gusto ko lagi akong kasama. Kapag sa mga awarding sa school, gusto ko siya lagi ang a-attend. Pagka kailangang magsabit ng medal, gusto ko ang tatay ko ang magsasabit sa akin. And then sa mga events, gusto ko sa school, siya pa rin ang gusto kong kasama. So napaka-close ko sa father ko. Then when I was 14 years old, na-diagnose na may cancer ang father ko. So nung time na yon, he still goes to work kahit nagpapa-check up siya or nagki-chemotherapy. Sobrang lakas ng loob niya. Napakasipag kasi ng father ko kasi we were 5 nga. And then, so nakikita namin na malakas lang siya, so everyday sa'min is parang normal. We never knew na may nararamdaman na talaga siyang mabigat, nilihim niya yun sa amin. So, one time, nasa school ako, I was 14 years old nung time na yon. Sinundo ako ng mother ko sa school together with my other brothers. Tapos dumiretso kami sa hospital and then pagdating doon, ang naabutan ko na lang dun sa room is yung ibang kamag-anak namin nandoon na and then yung father ko is nakatalukbong na ng kumot. So, during that time, nung oras na yon, parang naisip ko, sabi ko sa sarili ko, "Totoo ba 'to?" Parang kahapon ang lakas-lakas niya pa, nag-uusap pa kami. Hindi ko naramdaman walang nakaramdam sa'min na mawawala na siya kinabukasan. So, yung story na 'yan gusto ko i-share sa inyo kasi yung time natin, hindi natin talaga hawak. So, kailangan yan kung ano yung pahalagahan natin, kung ano yung meron tayo ngayon. Yung time na yun masyadong parang pinagsisihan ko yun, dinala ko yun hanggang sa teenage years ko. Maybe until today kasi I never had the chance to tell my father how much I love him. Kahit sa pabiro, hindi ko nasabi yun sa kanya. Although, napaka-close ko sa kanya. And then talagang mahal na mahal ko ang father ko. But then, since I was very young pa nung time na yon, sometimes I feel it's awkward to say I love you kahit pabiro. Hindi ko nagawang sabihin yun sa tatay ko. So, na-miss ko yung chance na iparamdam sa kanya nung buhay pa siya. So, nung oras na yun sa hospital, parang sabi ko, "Puwede bang mag-turn back? Puwede bang rewind kahit isang araw? Para ma-express ko lang, masabi ko na kung gaano ko siya kamahal." Yun yung time na na-miss ko na hindi ko na puwedeng ibalik until now. So, ito yung reminder sa atin na yung time napakaimportante, napakahalaga. So, dapat katulad ngayon, we are here right now in the Zoom orientation, listening to this business program. Ini-introduce sa atin kung paano tayo makakatulong sa panahon ngayon, lalo ngayong panahon ng pandemya. So,
itong pagkakataon na to, hindi na natin to dapat pampalagpasin. There must be a reason kung bakit tayo nandito ngayon at nakikinig dito sa business orientation na to. This is the best time na tumulong tayo sa kapwa. So, hindi na natin to dapat pag-isipan pa. Hindi na natin to dapat pakawalan pa. Kasi maaaring yung magagawa natin ngayon, baka bukas hindi na natin magawa yan. So, ngayon, let's be a blessing sa kapwa natin without expecting anything in return, no? Kasi alam naman ng Diyos yung motives ng ating mga puso. So, as long as inalaw ni God na nandito tayo ngayon, mapakinggan ang training program natin kanina with Pastor Aquino, and then inalaw ni God na mapakinggan natin ang buo itong presentation na to. So maybe there's a purpose bakit nandito tayo ngayon. So ngayon, all we have to do is to keep praying and ask God for guidance. Kasi whatever we have right now, whatever skills, whatever gift we have, baliwala lahat ng ito kung wala ang guidance ng Panginoon. Okay? So ngayon, binigay sa atin itong opportunity nito. It's our time to make an act. Okay? So, let's be a blessing sa kapwa natin, lalong-lalo ngayong panahon ng pandemya. Okay? So, in everything we do, we just do our best and God will do the rest. Okay, thank you so much po. God bless us all. Yan po yung end ng presentation. Alright.